Ay, naka. Ito. Matinding pasabog to, guys. Nagulat ako sa sagot ni Attorney Medialdea eh. Nagulat ako, guys. Hindi ko inexpect na bakit hindi nyo alam kung ilan ang namatay nung drug war. 2017 accomplishment report of Duterte, 20,322 drug suspects were killed. Hindi po namin alam, lumaki po ako sa farm. Lumaki doon sa police station. So ayun mga kocherok, so kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download na Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details at pwede na magpadala sa GCash, Cashpay ka at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. And kung gagamitin po ang kayong promo code na Coach Jared ay pwede pa kayong makakuha ng karagdagang $20 na free credit na ipapadala nyo rin sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Sa isang pagdinig sa Kamara, hiniling ng ilang kaanak ng mga umunoy biktima ng Duterte drug war na hayaang imbestigahan ito ng International Criminal Court. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Taong 2018 nang makarating sa pamilya ni Joshua Laksamana na napatay ang binatilyo na ang pagkakaalam nila'y dumayo sa network game competition sa Baguio. Giit ng pulisya noon, nagmatch ang itsura ni Laksamana sa isinumbong na nanloob umano kaya hinarang sa checkpoint. Pero di umano tumigil kaya nagkaenkwentro. Noon pa man, hustisya ang sigaw ng ina niyang si Christine Pascual na di matanggap ang paliwanag sa kanya na nanlaban ang anak. Kanina humarap siya sa House Committee on Human Rights para hilingin hayaang mag-imbestiga ang International Criminal Court o ICC. Paano po kaming hihiling ng hustisya sa ICC? Sana maramdaman niyo po yung bilang isang ina kami, paano naghirap doon sa mga pinalaki mong bata ng maayos, di ba po? Ang masaklap pa po, pinatay na. Pinaratangan pa ng kung ano-ano. Yung po yung masakit doon eh. Yung may drugs, nanlaban. Pareho ang panawagan ni Dalia Cuartero matapos mapatay ang anak sa drug bust operations kahit wala umano sa drug watch list. Wala kaming pag-asa para bang ganun na lang kadali kunin ang buhay ng anak ko. Sana din po ay sa pamamagitan ng hearing na ito ay masuportahan ang ICC na panagutin si Duterte. Ang asawa naman ni Amy Jane Lee, patay sa pamamaril ng mga suspect na riding in tandem noon. Kami po sa Rise Up at sa iba pang inulila ng nationwide massacre na pinangalan ng War Against Drug ay naniniwalang kay Duterte tutulo ang pananagutan. Parang hindi kami nakikipag-unay sa ICC. Wala po kami pakialam sa ICC. Walang pakialam ang ICC sa committee ito. Hindi kami kontrolado ng ICC. Independent po itong ating ginagawa dito. Ayon sa Free Legal Assistance Group o FLAG, binanggit sa isang Supreme Court resolution ang year-end report ng Duterte administration na abot sa 20,322 ang sangkot sa droga na napatay mula July 1, 2016 hanggang November 27, 2017. Halos 4,000 sa mga yan ang patay sa police operations, pero ang iba, pinatay ng mga suspect na riding in tandem. Why do you have to wait for the OJ to act when you could be able to charge with a class suit on this against the former president? The relatives of the victims are very afraid to file cases. That's because what I'm they know saying, they are Attorney going Conti. after Ay, a weak former yan. president of the Sorry. Philippines. Well, Ayon naman kay dating Executive Secretary Wait lang, bago tayo pumunta kay Medialdea. Weak yun. Hindi ganun. Palusot yun, palusot. I think, alam nila na may posibilidad na matalo sila sa kaso. May posibilidad. Kaya hindi nila na final ng ganun. Kasi mga kotsero, kung talagang kumbinsido ka, di ba? Dapat finailan mo ng kaso. Ako man, kahit hindi ako supporter ni Chel Jokno,
At kahit naniniwala ako na tao dito, na to some degree merong pananagutan si Digong diyan sa drug war. Kung wala kasi magfa-file ng kaso, hindi makukuha yung hustisyang gusto nila. At hindi excuse yung natatakot. Bakit sa ICC hindi sila natatakot pero sa Pilipinas takot sila mag-file? You made your actions and your words congruent. Lalo ngayon, hindi na siya presidente. Kung noon yan, maniniwala pa ako na dapat ICC. Kung noon. Kasi may immunity ang presidente sa constitution natin eh. Hindi mo pwedeng kasuhan ng presidente while he is still a president. While he's still a president. Pero ngayon, pwede na. Incumbent na siya eh. Incumbent. Wala na pala siya, bumaba na siya eh. So, ngayon, pwede na kayo mag-file. So, try nyo na rin mag-file. Diba? Habang gumugulong yun nasa ICC, habang gumugulong yun nandun, patakbuhin nyo na rin yun nandito para dalawa. Kesa yung umaasa kayo sa ICC, asa kayo ng asa doon, nagsalita na nga rin. Actually, ulitin ko na naman sa mga, kung hindi ko bihira kayo maka-attend sa live stream ko. Ako po, hindi po ako pabor sa pagpasok ng ICC. Mas gusto ko na magkaso sila dito sa Pilipinas. Why stick to only just one option, di ba? Meron ka ng ICC, naka-file na yan dyan, gumugulong na yan, di patakbuhin na rin sa Pilipinas. Why not? Pwede naman yun. Hindi na siya nakaupo. Pwede na kayo mag-file ng kaso. Kasuhan nyo na. Put your money where your mouth is. Kung talagang naghahanap kayo ng hustisya, go. Mag-file kayo. Kasi hanggat hindi kayo nagwa-file dito, half-baked eh. Half-baked mga kochero. Half-baked yung yung search for justice nyo. Half-baked eh. Habang gumugulo sa ICC, patakbuhin nyo na sa Pilipinas. Para sandwich, di ba? Para sandwich. Secretary Salvador Verjaldea, Executive Secretary. Ayon naman kay dating Executive Secretary Salvador Verjaldea, wala siyang alam tungkol sa binanggit na year-end report. Ilang mga tauhan ng PNP ang pinatawag ng komite, ngunit hindi sila nakarating kanina. Sabi ng PNP, ilan sa mga ito ay nag-awol na o kaya ay nagretiro na. Pinaiimbitahan naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa susunod na pagdingig sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa na unang nagpatupad ng Oplan Tokhang. Pero sabi ni Representative Abante, pwede nilang ipaalam ang schedule ng susunod na pagdinig pero bahala sila kung gusto nilang pumunta. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangaliban Perez. Medyo weak tong sa itong sa GMA. Meron pa akong isa. Umabot sa higit 20,000 ang patay sa drug war noong 2016 hanggang 2017 ayon mismo sa tali ng Administrasyong Duterte. Lumabas ang bilang na yan sa pagdinig ng Kamara tungkol sa issue. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Bit-bit pa ang litrato ng anak, emosyonal na ikinuwento ni Cristina Pascual sa House Committee on Human Rights kung paano pinatay umano ang kanyang 17 taong gulang na anak noong 2018 sa kasagsagan ng drug war ng Administrasyong Duterte. Nanlaban daw si Joshua Lacsamana kaya pinatay ng mga pulis sa Pangasinan. Pero base sa autopsy ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, nagtamo ng fracture at hemorrhage si Joshua. Lumabas na tinorture ito bago namatay. Giit ng nanay, ilang beses na dismiss ang kasong nilalaban nila. Supreme Court, pinakamalaki na po to. Lord, kako, sana kahit man lang dito, bigyan mo kaming pagkakataon. Hirap na rin po kami paanong lumaban. Pagdating po doon ilang araw, dismiss na naman po. Paano po kaming hihiling ng hustisya sa ICC? Ayon sa accomplishment report ng Duterte administration, higit 20,000 ang namatay sa drug war mula July 1, 2016 hanggang Nobyembre ng 2017. Higit 3,000 ang napatay ng mga pulis sa kanilang mga operasyon. Ang iba, pinatay daw ng mga riding in tandem at iba pang hindi kilalang mga killer. Ang report na yan binanggit sa pagdinig ng human rights attorney na si Shal Jokno. Pero hindi raw yan nakita dati ni former Executive Secretary Salvador Medialdea.
2017 po yun. Ngayon, nasa internet yan. So, sinasabi nyo, wala kayong alam dyan. So, Internet. Kasi ay, ako hindi po. Kaya, oh my God. So, ito 2017 po na report. Anytime pwede nyo pong makita. Cannot Kung nga, nakita even- ko nga po eh. Oh, okay, so wala kayong alam. that was not part of my duties, and my territory as executive secretary was to give my report to the president, and from there on sa kanya na yan. Ito pong Kung mga may report na lumabas, to, ma'am, I mean, Mr. kung Chair, may lumabas, dumadaan ma'am, po yan sa executive secretary po. Kaya nga tinatanong namin sa inyo, kung nakita niyo po ba yan? Kasi dadaan naman sa inyo mga report po ng presidente, wala di na ba? akong copy. Okay. So kung wala, Mr. Chair, napasumpinan natin itong 2017 na report na ito. Nag-imbita na ang komite ng mga taga-Presidential Yun. Communications Office. Hindi raw nakita yung report. Pero, i-fact check natin. Totoo ba na merong report? Binanggit doon sa GMA, sa balita ng GMA, na meron daw naisulat sa Supreme Court tungkol dyan sa number na 20,000. Okay. Kinalkal ko po yan. Ito po yun. Almora versus De La Rosa. Ito yan. 2018. Ayan. April 10, 2018. Yan. Ngayon, mga kutsero, eto, dito ngayon yan lalabas. Aside from the, may issue, ayan, isa sa mga issues kasi, ay na sinabi ng Office of the Solicitor General, ay hindi raw relevant yung hearing tungkol sa war on drugs because the Supreme Court ay, dahil unwarranted factual inquiry daw yung tawag dito, yung kaso, isabihin, walang basis na galing sa facts. So, ngayon, mga kutsero, ito yung sinasabi ng Supreme Court. Aside from the OSG submission in the present cases, we take judicial notice of the Duterte administration's 2017 year-end report where deaths in cases related to illegal drugs and internal cleansing conducted within the Philippine National Police are touted as accomplishments. The government's inclusion of these deaths among its other accomplishments may lead to the inference that there are state-sponsored killings. So, take note, ha? Take note. Ito naka-highlight. The government's inclusion of these deaths among its other accomplishments may lead to the inference that these are state-sponsored killings. Ibig sabihin, dahil daw isinama ito ng Duterte administration sa kanilang accomplishment report, ibig sabihin, nag-sponsor nga ang Duterte administration ng pagpatay ng tao. Accomplishment eh. Ginawa kasi nilang accomplishment. Ayan, ito. In the section Fighting Illegal Drugs and subsection #real numbers, we find the following figures. Ayan, lahat. 3,967 drug personalities who died. 16,355 homicide cases under investigation. Yun. Drug homicides under investigation. So, ang ending, the Duterte administration's year-end report states that there were 3,967 drug personalities who died and 16,355 homicide cases under investigation. This is a total of 20,322 deaths during the Duterte administration's anti-drug war from July 1 to November 27, July 1, 2016 to November 27, 2017, or an average of 39 deaths per day. This court wants to know why so many deaths happened as expressly reported under the section Fighting Illegal Drugs of the Duterte administration's 2017 year-end report. So hinanap ko rin yan. Kinalkal ko yung year-end report na yan. Nakasulat eh. Ayan o. Ayan o. Naka ano siya eh. Doon. Footnote. Ayan o. So ibig sabihin may dokumentong pinanggalingan. Unlike doon sa sinabi ni pangalan niya,
ni Makabayan Black, hindi ho siya ganun kadaling hanapin. Mahirap po siyang hanapin. Actually, kinalkal ko pa ho yan. Kinalkal ko pa ho yan para ho makita. Alam nyo, hindi ko ho siya makita sa mga government websites. Alam nyo kung saan ko siya nakita? Sa SlideShare. Sa SlideShare, guys. Ito yun, no? Sino ang, ayan, no? December 2017. Ayan, o. O, title. Duterte Administration Year-End Report 2017 Key Accomplishments. Sino ang naglabas? PCO. So this is official. Puntahan natin sinabi ng Supreme Court. Hinighlight ko na rin yan dito. Hinighlight ko yan. Actually, andito nga yun sa China. Ayan. Sorry. Balikan ko lang ng konti. Ayan. Hiwalay. Priority niya talaga si China tsaka si Putin. Ayan. Pak. Foreign visits. China. Bahrain. Anday ba naman to? Si China. Si Putin. Ayan. Di ba? Tapos sa bandang huli na si Shinzo Abe. Ayan. Huling-huli si US. Ayan. Si Abe, si US. Ayan. Anyway. Ay, nako. Diyos ko. Ito na. Ito yung real numbers na sinasabi. 3,967 drug personalities. 16,355 homicide cases under investigation. Which is under, naka-categorize siya under the war on drugs. So, ano ibig sabihin ito? Let's qualify. Kasi baka ayaw natin na kahit na tayo naniniwala na kailangan maging responsable si Digong sa drug war. Let's not muddle the topic. Kasi iba ginagamit to pang propaganda eh. Yung una, ito, yung 3,000, yung dalawang numero, so totoong meron 20,000 na namatay dahil sa drug war. Yun yung basic. Okay? Yun yung basic dyan, mga kotsero. May 20,000 na namatay, 20,000 mahigit, sa loob ng drug war. Pero dalawang klase yun. Dalawang klase yung mga namatay dyan sa war on drugs na yan. Una, yung mga drug personalities. Sila namatay dahil sa anti-drug operations. Yan. So, operations. Yun. Okay. Yan yung sa war on drugs, na isang aspeto ng war on drugs. Na, actually, kung tutuusin, marami pa rin to eh. Si BBM nga, 1 taon lang eh. War on drugs din siya. 1 taon lang meron siya. Ilan lang napatay sa operations? 300 plus. So, times 10, no? 3,000. Marami na to eh. Ngayon, eto, nasa ilalim, yung homicide cases. What does that mean? Etong 6,355, dahil kinategorize nila sa war on drugs, the assumption is this. Sila ay mga drug suspects na namatay o pinatay pala, na pinatay. But hindi sa legitimate operation. Paano sila namatay? Riding in tandem, etc. etc. So, unknown ang assailant dito. Hindi natin alam kung ang pumatay dito ay pulis or kapwa sindikato. Hindi natin alam. So, kung tutuusin, pag pinagsama mo yung dalawang numero na yan, ay aabot ka nga naman sa 20,000. So, mali yung sinasabi sa atin dati ng mga Duterte vloggers. Kasi, I remember it clearly kasi ilang beses ko silang pinakinggan tungkol sa topic na to. Ang sinabi sa atin ng Duterte vloggers ay eto rong homicide cases na to ay hindi raw kasama dito yung war on drugs. Halo-halo daw yan. Lahat daw ng klaseng krimen kahit daw hindi related sa war on drugs. Kaso nga naman, mga kotsero, bakit sinama ng PIDEA sa accomplishment report nila? Sino ba ang source? PIDEA, PNP, NBI, Bucor.
Sila ang source eh. So, ibig sabihin, mga kotsero, ito nga yung sinasabi ng Supreme Court na kailangan ng kalinawan. Kailangan magkaroon ng linaw itong numero na to. Kaya sinabi ni kaya ang sinabi ng Supreme Court sa decision na to, this court wants to know why so many deaths happened as expressly reported under the section Fighting Illegal Drugs of the Duterte Administration 2017 Year-End Report. Bakit siya kasama sa accomplishment report? So, ibig sabihin, kaya yung sinasabi nga ng Supreme Court, state-sponsored to. State-sponsored to dahil sinama ng gobyerno sa performance report niya. So, ibig sabihin, mga kotsero, key performance indicator ng Duterte administration kung gaano karaming drug addict o drug pusher ang napapatay nila. Yun yung sinasabi ng Supreme Court. Na ngayon, medyo napapaisip na rin ako, oo nga naman, bakit yung sinama dyan? Ano ba yung accomplishment? Yung pag-iimbestiga? Kasi homicide cases under investigation eh. Ano ba yung accomplishment? Yung iniimbestigahan kasi yung drug-related homicide? Malabo kasi. Kasi alam niyo mga kotsero, kung ang ibig sabihin ng numero na ito, 16,355, na homicide cases under investigation, kung ang performance indicator dito ay yung pag-iimbestiga, yung under investigation, eh mailulusot mo yan. Pwede mo ilusot. Kaso, mali yung performance indicator. Hindi dapat under investigation. Dapat yung solved. Yun ang accomplishment dapat. Yung na-solve. Hindi yung under investigation. Kaya ngayon, nagsabi ang Supreme Court, ano ba talaga? Yun ba ay ang performance indicator ba ay kung gaano karami yung namatay o yung naimbestigahan? Or na-solve? So yun ang yun yung problema dyan. Yun yung kinote ni Chel Jokno. Ano ba naging decision dito sa Supreme Court? O yung MR, motion for reconsideration is denied. O see? Talo si Soljen Calida dito sa kaso. Dahil lang dito sa year-end report. Hindi naman siguro. Dahil isa sa mga bagay kung ba't natalo si Soljen Calida ay dahil dito sa year-end report na to. Diba? Mali eh. Ngayon, ano ba talaga? Malamang ipa ang sasabihin ng Duterte Bulagers dyan. Hindi. Yung 16,000 homicide cases under investigation nga eh. Marunong ba kayo magbasa? Iniimbestiga pa kasi. So, drug war homicide na under investigation pero not solved? Parang weird, no? Ang hindi nyo binilang yung solved. Ang hindi nyo binilang yung solved. Ang binilang nyo yung patay. Parang mas maganda yatang basahin yung homicide cases solved. Baka mababa. Ito yung tinatawag nating padding, mga kotsero. Ulit, padding uli yan. Ang binibilang mo yung activity, hindi yung output or outcome. Investigation is an activity. What is the result of an investigation? Either conviction or acquittal. Yun lang naman yun eh. So ang binilang nila yung maraming patay. Pero hindi nila binilang kung gaano karami yung na-solve nilang namatay. So ito na lang ang tanong ko, no. Sana since na bring up na to sa hearing sa lower house, ako agree ako na I rarely agree with Makabayan. Pero dapat pumunta si Digong. He needs to clarify, is it really part of your policy during that time? Kasi sinasabi niya yung binabanggit niya eh. Sinasabi niya kasi, tawag dito, sinasabi niya, kill them all.
Papatayin ko kayo, mga drug addict kayo, mga drug pusher. Papatayin ko kayong lahat. Parang nangyari sa Davao recently. Sinabi ni Baste, papatayin ko kayong lahat. Meron drug war ngayon dito sa Davao City. Oh, ano nangyari? Kinagabihan. Patay, 7. Si Digong, of course, syempre tatanggi niya yun. Sasabihin niya hindi policy yan. No, it's not part. No. You're mistaken, Your Honor. Your Honor, you're mistaken. It is not a policy in my administration. Mga sinasabi ko nun, putang ina, hindi nyo alam, bobobo nyo kasi. Joke lang yun, joke lang. It's a hyperbolic statement. Putang ina, I hate drugs. At tapos anong sasabihin? Meron ka natawa meron akong nabasang comment kanina sa isa sa mga Duterte vloggers. Sabi niya, kaya daw sobrang bastos ni Vice Ganda sa mga guest niya. Dahil kinukonsenti daw kasi ng kanyang mga fans, mga fanay. Ganun, parang ganun. Isip-isip ko. Kaya siguro itong si Digong palamura kung sino-sinong minumura, kung sino-sinong binabastos at nagkaroon ng lakas ng loob patayin ng mga Pilipino kasi kinukonsente ng kanya mga fanay. So mga kotsero, hindi po fake news. Apparently. Sad to say, sasalsalin to ng mga makabayan black kasi syempre hate na hate nila si Digong, no? Kaso, ang hirap kontrahin hindi siya fake news Ano gagawin natin? Parang hindi ko pagkontra na tawagin silang terorista. Pwede ko na rin siguro tawagin si Digong na terorista, no? No. He's a genocidal maniac. Si Digong. A genocidal maniac. Those are 20,000 lives. Alam niyo mga kotsero, sabihin na natin na their lives are worthless because they're drug pushers. Sabihin natin ganun. But, tao pa rin yun I guess none of them deserves, no human being deserves to die like that without due process of law. Kaya ako mas gusto ko may death penalty para legal yung pagpatay. Hayaan natin dumaan sa proseso ng korte. Gagawing excuse nanlaban, laging nanlaban. Buti sana kung may ebidensya kayo ng paglalaban wala namang naipapakita rin. Anong gagawin namin? Kami mga civilian, anong gagawin namin? Isipin lang namin, we'll just take your word for it. And, parang wala nangyari. No. I mean, imagine yung nanay kanina. Kahit siguro itong mga pulis na to let's say sila yung nasa posisyon ng ganun. Sila yung drug pusher. Makakaawa din sila Kulong nyo na lang ako, huwag nyo akong patayin. Karamihan dyan sa mga namatay na yan, na 16,000 na yan. I don't believe yung 16,000 na yan are all actual pushers. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala na lahat yan pusher, 16,000. Maraming pusher sa Pilipinas, oo, pero yung 16,000 na yan, lahat yan ang laban. Lahat sila matatapang? O let's say, siguro let's play the devil's advocate. Sabihin natin lahat yung 16,355 na yan at 3,967. Lahat yan mga pusher talaga. Hindi na arestuhin. Tinatamad kayo? Mag-case build up? Kung airtight naman yung kaso nyo Di ba? Buy bust operation. Di pa ba airtight yun? Unless may ginawa kayong tulad ng ginagawa ni Morales, nagtatanim ng droga. Ako mga kotsero, hindi ako naniniwala din lang lahat yan pulis ang tumira. May part of me that believes na may halong sindikato dyan.
Yun nga lang, hindi ngayon natin ma-distinguish kung alin dyan yung pulis at sindikato. Bakit? May mga sindikatong nasa pulis eh. May mga pulis pala na miyembro ng sindikato eh. Nung panahon ni Digong, may pulis nga na drug lord eh. Si Mayo? Baka nakakalimutan yung si Mayo. Ako, Chero, tulad nga na sinabi ko kanina dyan sa war on drugs. Dapat magkaso rin sa Pilipinas yung mga biktima. Magkaso din nga sa Pilipinas. So ayun mga Kuchero, hanggang dito lang po muna tayo for today. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel mga Kuchero. At huwag niyo pong kalimutan din mag-like at mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Charo YouTube channel. At pa-follow tayo sa ating Facebook page din po mga Kuchero. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?